Iha, napag-isipan mo na ba ang inaalok ko sa'yo? Tanong ni Tito Carlo habang nasa hapagkainan kami at naghahapunan. Tumingin sa akin si Tita Lourdes at si Iris. Actually po Tito, pinag-iisipan ko pa po talaga sa ngayon. Sagot ko. Inaalok kasi niya ako ng posisyon sa kumpanya nila. Maganda ang posisyon at offer. Nakakatuksong tanggapin. Kaya lang ayokong maging tampulan ng usapin mula sa mga magiging katrabaho ko. Na kaya lang ako nakapasok sa kumpanya, dahil malakas ang backer ko. Ano ba kasi ang pumipigil sa'yo Iha? Sinabi ko sa kanila ang dahilan ko. Naiintindihan ko Iha, pero kung sakaling gusto mong magtrabaho sa kumpanya, magsabi ka lang. Maunawang sabi ni Tito Carlo. Opo Tito Ninong. Nakangiting sabi ko. Nakita ko naman ang pagsimangot ni Iris. Ano na naman kaya ang problema nito? Hindi ko na lang siya pinansin. Pero kung gusto mo ire-recommend kita sa kumpanya ng mga kakilala ko. Siguradong hindi ako tatanggihan ng mga yon. Presenta ni Tito Carlo. Natawa naman ako. Tito naman, parang ganun na rin yun. Nakapasok lang ako dahil sa inyo. Napakamot na lang siya sa batok. Natawa naman si Tita Ninang. Bakit hindi ka na lang pumasok muna as my secretary, para may experience ka? Sabat ni Iris. Tumingin kaming lahat sa kanya. Di ba may secretary ka na? Ani Tita Lourdes. E di ililipat ko muna siya sa ibang department. Parang wala lang nasagot ni Iris, at bumaling sa akin. Iti-train na rin kita. Lumipat naman ang tingin sa akin ni Tita Lourdes at Tito Carlo. Oo nga Iha, maganda ang suggestion ni Iris. Segunda ni Tita Lourdes. Tiningnan ko silang dalawa ni Tito Carlo, at binalik ang tingin kay Iris. May nakikita akong kakaibang kislap sa mga mata niya. Parang nababasa ko na ang nasa isip niya. May binabalak tae. Palihim ko siyang inungusan. Pag-iisipan ko muna po. Ikaw ang bahala Iha, ani Tita Lourdes, at nagpatuloy na silang kumain ni Tito Carlo. Automatiko namang sumimangot si Iris. Hindi na namin napag-usapan ang tungkol sa paghahanap ko ng trabaho. Nalipat na lang ang pag-uusap sa mga buhay-buhay namin. So Iha, may boyfriend ka na ba? Dapat makilala ko rin siya para makilatis. Para malaman ko kung nararapat ba siya sa'yo. Anang Tito Carlo. Wala po. Meron di ba? Nilingon ko si Iris at pinandilatan ng mata. Tinaasan lang niya ako ng kilay, na parang sinasabing may nasabi ba akong mali. Talaga may boyfriend ka na? Di makapaniwalang tanong ni Tito Carlo. Pati si Tita Lourdes ay interesadong tumingin sa akin. Binigyan naman ako ng nagbabalang tingin ni Iris. Magkakaroon na po. Malapit ko na po siyang sagutin. Nakangusong sabi ko. Muling nagtaas ng kilay si Iris. Tinaasan ko rin siya ng kilay. Anong gusto niya? Sabihin kong boyfriend ko siya. Sinabi ko namang hindi pa ako handang sabihin sa kanila Natatakot ako sa magiging reaksyon nila. At sino naman yan? Kilala ba namin yan? Baka kung sino-sino lang yan. Ipakilala mo sa akin ng makaliskisan ko. Parang tatay ko na sabi ni Tito Carlo. Napangiti na lang ako. Kaya minsan hindi ko rin ramdam na wala akong tatay, dahil may Tito Carlo naman ako. Opo Tito Ninong. Kung sino man yan Iha. Huwag kang magpapauto. May mga lalaki talagang mabulaklak ang mga dila. Paalala ni Tito Carlo. At saka wag mo agad-agad sasagutin. Pahirapan mo muna. Baka mamaya may anghit pala yan, at masama ang ugali. Naku mag-iingat ka Iha. Segunda pa ni Tita Lourdes. What the? Hindi ako ganun, ouch. Sinipa ko siya sa ilalim ng lamesa, at pinandilatan ng mata. At binigyan ng mensaheng, kapag sinabi mo ang totoo break na tayo. Anong hindi ka ganun Iho? Tanong ni Tito Carlo kay Iris. I mean, hindi ganun yung manliligaw niya diba? Sagot niya na nangingiwi pa rin, dahil sa pagsipa ko sa binti niya. Paano mo nasabi? Kilala mo ba ang manliligaw niya? Taas ang kilay na tanong ni Tita Lourdes. Oo naman. Sagot niya. Talaga? Anong hitsura niya? May pagdududang tiningnan ni Tita Lourdes si Iris. Well, guwapo siya, matangkad, macho, mayaman, mabait, name it. Nasa kanya na halos lahat May pagmamayabang na sabi niya, at tumingin sa akin sabay kindat. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Yabang, parang sarili mo yung tinutukoy mo na ka.
Natatawang sabi ni Tito Carlo. Kinabahan naman ako dahil baka makahalata siya. Kaya tinapunan ko ng masamang tingin si Iris. Tumikim naman siya. I'm just telling the truth, Dad. Sa tingin ko mayabang yan. Hirit ni Tita Lourdes. Paano mo naman nasabi mi? Tanong ni Iris. Wala lang, nafe-feel ko lang. Ramdam ko yung lakas ng hangin sa labas Ani Tita Lourdes. Tuluyan nang natawa si Tito Carlo. Sumimangot naman si Iris. Bigla tuloy akong naging uneasy. Tumingin sa akin si Iris. Sinipa ko uli siya sa ilalim ng lamesa, pero wala akong nataman. Kita ko naman ang pagngisi niya. Iniwasan niya ang sipa ko. Inirapan ko na lang siya. Kalalabas ko lang ng banyo para mag-shower, nang may kumatok sa pinto. Nilapitan ko ang pinto at binuksan. Iris, anong ginagawa mo dito? Bumundol ang kaba sa dibdib ko nang mabungaran ko siya. Papasok ako, sabi niya at akmang hahakbang papasok, pero mabilis kong hinarang ang sarili at binuksan lang ng bahagya ang pinto, para hindi siya makapasok. Hindi pwede. Bakit? Kunot noong tanong niya. Ano ka ba? Baka mahuli nila tayo. Mahinang asak ko sa kanya. Hindi talaga siya nag-iisip minsan. Kanina pa siya Bam-antong hininga siya. Nasa kwarto na sila daddy at mommy. Kahit na, hindi pa rin pwede. May kasalanan ka pa sa akin. Muntik na tayong mahuli kanina sa kadaldalan mo. Sikmat ko sa kanya, at sinaman siya ng tingin. Kumamat naman siya sa ulo. Sorry na, nadulas lang ako. Grabe naman kasi ako lately nila daddy at mommy hindi naman nila alam na ikaw yon. Sorry na nga, malambing na sabi niya, at inabot ang kamay ko. Sorry ka dyan, muntik na tayong mahuli dahil sayo. Ani ko sabay irap sa kanya. Nahigit ko naman ang hininga, nang dalhin niya ang kamay ko sa labi niya at halik-halikan. Mapupungay din ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Kinagat ko naman ang loob ng pisngi ko, kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko. Papasukin mo na kasi ako. Babawi ako sayo. Aniya sa nang aakit na boses, at pinisil-pisil pa ang kamay ko. Huwag kang bumigay sa pang-aakit niya, Nicole. Alalahanin mo ang sinabi ni Tita Lourdes at Tito Carlo. Huwag kang magpapauto. Inungusan ko siya. Ano ako, uto-uto? Iisahan mo pa ako Bam-antong hininga muli siya, na tila na po frustrate na. Baby miss na kita, di mo ba ako namimiss? Tila nagpapaawa ang boses niya. Kumunat naman ang noo ko. Hindi, bakit naman kita mamimiss? Lagi naman kitang nakikita at nakakausap. Simula kasi nang dumating ako dito, ay hindi na siya umuwi sa bahay niya. Kapag pumapasok sa kumpanya nila, ay madalas naman akong tawagan. Pag uwi niya naman ako agad ang hinahanap niya. Sumimangot siya, sige na nga, hindi na kita pipilitin. Pero kiss mo muna ako. Aniya at ngumuso pa. Nag-init naman ang pisngi ko. Ano ka ba? Baka mas lalo tayong mahuli niyang ginagawa mo Sumilip-silip pa ako sa labas ng pinto. Papasukin mo muna kasi ako sa loob. Pangungulit pa niya. Matiim ko siyang tiningnan. Promise kikis lang ako sayo. Anong gusto mo dito kita ikis? Mas mahuhuli tayo. Nangingising sabi niya. Kiss lang ha. Oo nga, pero depende kung gusto mo ng higit pa doon. Hindi naman ako tatanggi. Aniya sa malambing na boses. Parang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nag-init ang mukha ko. Wala pa namang isang linggo nang gawin namin ang bagay na yun. At natatakot akong maulit yun dito sa kwarto ko. Baka tuluyan na kaming mahuli. Hey, kiss lang. Asak ko sa kanya, at niluwagan na ang bukas ng pinto. Ngiting-ngiting pumasok naman siya. Sinarado ko ang pinto. Pagharap ko sa kanya, ay agad niya akong siniil ng halik, sabay hapit sa bewang ko. Nakulong ang pagsinghap ko sa sarili kong bibig. Iniyakap ko na lang ang mga braso ko sa batok niya, at tinugon ang kanyang mainit na halik. I miss you baby. Anas niya sa pagitan ng paghalik. Sobrang intense ng paghalik niya. Halos hindi ako makasabay. Pakiramdam ko nga nangangapal na ang labi ako. Habol ko ang hininga nang maghiwalay ang labi namin. Let's have a date tomorrow. Susunduan kita bukas ng 1 p.m. Magha-half day lang ako. Aniya at muli akong siniil ng halik. Good night baby, 1 p.m. sharp tomorrow okay. Pero hindi pa ako nakakasagot, nang muli niya akong silan ng halik, at mabilis na lumabas ng pinto.
Nakatingin na lang ako sa saradong pinto. Iris POV. Nagdududang tingin ang pinukol sa akin ni Mama, habang hinihintay ko si Nicole na bumaba. Ang sabi ko sa kanya 1 PM sharp kami aalis, pagdating ko hindi pa bihis. Saan mo naman dadalhin si Nicole? Pag-uusisa ni Mommy. Gag-ala lang kami mi. Sagot ko. At saan naman kayo gag-ala? Sa mall, sa park, sa kahit kung saan-saan. 4 na taon din kaming hindi nagbonding ni Nicole. Miss ko na yung paglabas-labas namin. Sabi ko. Sasama ako. No. Mabilis kong tanggi. At bakit? Mi naman. Gala namin yun wag ka nang sumabit. Maglaro na lang kayo ni Daddy ng bahay-bahayan. Nakangising sabi ko. Tumawa naman si Daddy, na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng report. Nga naman love, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaglaro ng bahay-bahayan, baka kalaw-angin na ako. Tamang-tama aalis ang 2 bata. Ani Daddy na may nanunuksong ngiti para kay Mommy. Inirapan siya ni Mommy. Hey, magtigil ka. Kalalaro lang natin kagabi baka rayumahin ka na. Sus, natatakot ka lang baka sumakit na naman ang balakang mo. Burr ni Daddy kay Mommy. Abat, hinahamon mo ba ako? Humanda ka sa akin mamaya, lulumpuhin kita. Banta ni Mommy kay Daddy. Aba gusto ko yan. Sige na anak sunduin mo na sa taas si Nicole, para makaalis na kayo nang makapag-umpisa na kami ng Mommy mo, iiling-iling na umakyat na lang ako ng hagdan, para sunduin si Nicole. Baka maumay pa ako sa kaharotan ng mga magulang ko. Hindi pa ako nakakalapit sa pinto ng kwarto ni Nicole, nang bumukas na ito. Nagulat pa siya sa akin. Pinasadahan ko naman ng tingin ang suot niya. Isang bulaklaking bestida na kulay dilaw, na hindi aabot ng tuhod ang suot niya. Ako ang pumili nito noong nag-mall kami. Sabi na bagay sa kanya. Pangit ba? Ikaw ang pumili nito Kunot noong sabi niya, at umikot pa para ipakita sa akin. No, bagay na bagay sa'yo, syempre ako pumili Nakangiting sabi ko at lumapit sa kanya. Hinawi ko ang takas niyang buhok, na tumabong sa kanyang mukha. Sigurado ka, baka masagwa nakangusong sabi niya. Sure baby, lahat naman bagay sa'yo, maganda ka kasi. Ani ko at pinisil ang baba niya. Nambola ka pa, fair na nga, aniya at nilampasan ako. Pero hinawakan ko siya sa braso, at hinela pabalik. Ano? Kunot noong tanong niya. Pakis muna. Ungot ko sabay nguso. Namula ang mukha niya, at inirapan ako. Mamaya na, baka mahuli pa tayo Napangiti ako sa sinabi niya, at hinalikan siya sa pisngi. Mamaya ha, tatandaan ko yan. Sabi ko at hinawakan ang kamay niya. Mas lalo tuloy akong na-excite na masolo siya. Oo na, aniya sabay irap muli. Tinuwanan ko na lang siya. Naabutan pa namin sa sala sila Mommy at Daddy, na parang mga teenager na naghaharutan. Lagi naman silang ganyan At gusto ko ganyan din kami ni Nicole pagtanda namin. Di, alis na po kami. Halam ko sa kanila. O wag kayong magpapagabi baka kung saan-saan mo pa dalhin si Nicole. Paalala ni Mommy. Ngumisi naman ako. Malaki na kami ni Nicole Inirapan ako ni Mommy at nilapitan si Nicole. Mag-iingat ka dito sa Kuya Iris mo baka kung saan kanya dalhin. I-text mo ko okay. Ani Mommy at inayos pa ang buhok ni Nicole. Opo Tita Ninang. Namumula ang pisnging sagot ni Nicole. Ngumiti si Mommy. O sige na, mag-ingat kayo. Tumango kami ni Nicole sa kanya, at nagpaalam na rin kay Daddy. Aristotle. Muling tawag sa akin ni Mommy. Kunot noong nilingon ko siya. What? Hindi siya nagsalita at binigyan lang ako ng nagbabalang tingin. Tumango na lang ako. I know me. Sabi ko na lang at inakay na si Nicole papuntang kotse ko. Ano yun? Curious na tanong ni Nicole. Wala yun baby, alagaan daw kita sabi ni Mommy. Sagot ko sabay kindat sa kanya. Pinagbuksan ko siya ng pinto, at nalalayan kong pumasok. Kung saan-saan lang naman kami pumunta. Pinuntahan namin ang mga lugar na madalas naming puntahan noon. Kapag namimiss ko nga siya, ay sa mga lugar na yon ako pumupunta. Natatawang pinahid ko ng daliri ang gilid ng labi niyang may ice cream. Umiwas naman siya at kinunutan ako ng noo. Hanggang ngayon ang kalat mo pa ring kumain ng ice cream. Nakangising komento ko.
Nandito kami ngayon sa isang ice cream parlor na nakita namin. Nag-aya siyang kumain. Tumingin naman siya sa malaking salamin na nasa dingding. Pero imbes na panasan ng tissue, ay hinalikan niya ang gilid ng labi niyang may ice cream. Napanganga na lang ako sa ginawa niya. Bakit? Nagtatakang tanong niya nang lingunin ako. Tumikim naman ako at uminom ng tubig. Wala, nauhaw lang ako. Nagkibit balikat lang siya, at pinagpatuloy ang pagkain ng ice cream. Ako naman ay hindi na makapag-concentrate sa sariling ice cream, dahil sa katitingin sa kanya. Halatang sarap na sarap siya sa kinakain na ice cream, at dinidilaan pa ang kutsara. Kung hindi lang inosente ang mukha niya, ay iisipin kong inaakit niya ako. Bulong niya nang bahagyang kagatin ko ang labi niya. Nasa loob kami ng kotse, habang nakaparada sa parking ng mall. Pagkatapos naming manood ng sine, ay nang ulit na siyang umuwi dahil mag-aalas 6 na ng gabi. Pero hindi ko pa siya iuuwi sa bahay. Dadalhin ko pa siya sa bahay ko. Sa bahay pala naming dalawa. Iris, baka may makakita sa atin. Nakakahiya. Ani niya nang kumawala sa labi ko. Bahagya pa niyang habol ang hininga. Hindi nila tayo makikita, baby. Heavily tinted ang sasakyan ko. Anas ko at leeg naman niya ang pinapak ko ng halik. Ang lambot ng balat niya at ang bango. Bulong niya sa pangalan ko. Gustong-gusto ko talaga kapag binabanggit niya ang pangalan ko, nang walang kuya. Lalo na kapag tinatawag niya. Kakaiba ang dating sa puso ko. Nagtaas ako ng mukha para tingnan siya. Kagat niya ang labi at mapupungay ang matang nakatingin sa akin. Muli ko siyang siniil ng halik sa labi. Malumanay lang ang galaw ng labi ko, at nilalasap ang kalambutan ng labi niya. Dati sa panaginip ko lang ginagawa sa kanya, ngayon totoo na at para pa rin akong nanaginip. Mas nilaliman ko pa ang halik at pinasok ang dila sa kanyang bibig. Tinudyo ko ang dila niya at nilaro-laro ito. Nakakaadik ang lambot ng labi niya at tamis ng laway. Hinawakan pa niya ang batok ko, at para mas idiin ang labi namin. Lihim akong napangiti dahil gumagaling na siyang humulik. Sumasabay na rin ang kamay ko sa paghaplos sa kanya. Mula sa braso niya ay ako ang kamay ko sa ibabaw ng chest niya, at bahagyang pinisil ito. Naramdaman ko pa ang mahinang pagsinghap niya. Pero wala naman siyang pagtutol, bagkus ay mas naging agresibo pa sa pagtugon sa halik namin.